Hello mga kareal, pasensya na po kayo at madalang akong makapag-upload ng video tungkol sa repair kasi dumadami na po ang aking customer sa aking small barber shop. Pagpaumanhin po ninyo dahil medyo dumalang ang aking upload. So ngayon po ay isisingit ko lang pong gawin itong rice cooker. Ito daw po ay walang power. Checkin natin kung ano ang dahilan kung bakit walang power ang rice cooker na ito. Ito po ay micromatic na hindi nagpa-power. Ang gawin natin ay checkin muna natin yung resistance gaya ng ating mga ginagawa sa una nating mga video. Ilagay lang po natin yung AC cord dito sa kanyang socket. Tapos i-check natin yung resistance gamit ang ating ohmmeter. Ilagay sa times 10. Ayan. I-check natin kung gumagana ang ating tester. Ayan. Lagay sa 0. Ayan, nakalagay na po sa 0. Calibrated po yan. Okay. Double check. Okay, gumagana. Ngayon, ikabit po natin yung test probe ng tester sa AC plug ng rice cooker. Line 1, line 2. Nakakabit na. Tapos, pindutin po natin yung switch ng rice cooker. Ibaba lang ng ganyan. Dapat pumapalo. Kaso, walang reaction yung meter pointer. Ibig sabihin po, open circuit po ang rice cooker na ito. Ang isang dahilan po agad nito ay ang thermal fuse. Baka nag-cut off na ito sa loob kaya walang connection ang circuit sa loob. Ang gawin natin para sure, bunutin natin itong AC cord dito sa kanyang socket. Double check lang natin dito, baka cord lang ang sira. Pagka hindi pumalo ang meter pointer dito sa dalawang linya na ito, line 1, line 2 ng input nya, ayan, wala pa rin pong reaction. Nakakabit po yung input terminal ng line 1, line 2 ng rice cooker sa ating dalawang test probe at walang reaction pong nangyayari sa meter pointer. Ibig sabihin open po talaga. Kaya ang pinakang suspect po agad natin dito ay ang thermal fuse dahil yun po ang unang pyesa na naka-series doon sa linya ng AC source. Buksan po muna natin ito sa ilalim para ma-confirm natin kung talagang thermal fuse na ito. Tanggalin lang po yung kaserola. Tapos, may isang screw dito. Tanggalin lang yan. Then, isa lang po yung screw niyan. Sungkitin lang po natin ang flat screw dito para matuklap siya. Yan. Ganyan. Tapos, itaob natin. Tapos, hanapin natin yung linya kung saan ay nakakabit ang thermal fuse. Ito po yung thermal fuse. Galing po yan sa line 1 or line 2 ng input terminal ng rice cooker. Ayan po yung kulay puti ng wire papunta sa thermal fuse. Subukan po natin na testerin kung mayroon siyang continuity. Dapat po yan ay sumagad yung meter pointer sa 0. Naka times 10 pa rin po yung ating ohmmeter. I-check natin dito. Idikit lang po natin yung test probe sa dalawang terminal ng thermal fuse. Dapat mag-deflect po sa 0 dito. Okay, ayan, walang reaction. Confirm na cut off ang thermal fuse. Papalitan lang po natin ito ng bago kasi kumpirmado na cut off po yung thermal fuse nya. Para sure na thermal fuse lang ang sira, tingnan natin yung dalawang terminal ng heater. Ito po yung terminal ng heater, dalawa. Check po natin yan. Pagka yan po ay nag-deflect, ibig sabihin buo po yung heater. Dapat po ay hindi sagad sa 0 kasi kung sagad sa 0, shorted po yun. Dapat hindi sumagad sa 0 ang deflection ng meter pointer. Ayan, pumalo po sa 60. Ayan, pumalo sa 60. Bitawan. Okay. Ibig sabihin, buo po yung heater. I-visual inspection po natin yung mga switches nya. Katulad nyan, ito. Okay naman siya. Tapos ito, may thermostat dito. Buo naman yan. Kasi wala naman masyadong kalawang. At saka yung pinakang temperature limiter nya, ito. Okay din, walang kalawang. So, kumpirmado po na thermal fuse. Patanggalin lang natin ito. Ayan o, putol na po, natanggal o. Kaya pala naka-open siya dahil malutong na yung thermal fuse. Ito po ang dahilan kung bakit cut off yung circuit. Dahil yung protection niya na thermal fuse ay, ayan, nabunot yung kabilang paa. Ang value po nito ay 10 amperes, 250 volts. Ganun din po ang ipapalit natin dyan. Ito po yung bago, ito po yung luma. 10 amperes din po ito, 250 volts. Yan po ang ikakabit na natin dito.
Ilagay lang po natin itong bagong thermal fuse dito. At bago natin ikabit ito, tabi muna yung luma. Lagyan natin ng spaghetti tube para magkaroon ng insulation nang hindi mag short circuit. Tapos ito ang ibabalik natin dito sa dating pwesto nung tinanggal na lumang thermal fuse. Okay, ayan. Tapos dito sa kabila, balik natin sa dating pwesto itong socket nya. Ayan, nakakabit na. Tapos itakip lang po natin yan at itornilyo na. Okay, yan. Subukan natin na ikabit yung AC cord dito. Then, i-check ulit natin ang resistance niya kung may masusukat na tayo na resistance. Gamit pa rin natin ang ohmmeter. Ito, ikabit lang sa line 1, line 2 ng plug yung test probe. Dapat may resistance na masukat. Okay, ito. Idikit natin. Ayan, may resistance na nasukat. Ibig sabihin ay nasusukat natin ang resistance ay ang resistance ng heater. May connection na po yung ating line 1, line 2 ng plug doon sa loob ng circuit papuntang heater. At ang nasusukat po natin ay nasa 60 or 70 ohms. Ganyan. Buo na po ito mga kareal. Subukan po nating isaksak sa outlet. Tingnan natin kung mag-automatic shut off siya kung sakaling mainit na yung kaserola. Ito po yung kaserola, binasa po natin ng tubig. Hindi po kailangan lamnan ng tubig, binasa lang po natin para madali siyang matuyo. Ipasok lang po yan dyan, tapos tagipan. Tingnan natin kung magpapower na siya. Saksak natin. Ayan mga kareal, may indicator light na pula. Pipindutin lang po natin itong switch nya para bumaba. Ayan. Tapos hihintayin po natin na mag-shut off siya kung sakaling mainit na yung kaserola at matuyuan na siya ng tubig. Pag natuyuan na siya ng tubig at nag-shut off siya, ibig sabihin good na po ang kondisyon ng rice cooker na ito. Hintayin lang po natin ilang minuto. Ayan mga kareal, nangangamoy na at umangat na yung switch niya. Ibig sabihin, good na po ang kondisyon ng rice cooker na ginawa natin. Yun lang po ang sira mga kareal, yung thermal fuse ay cut off. Okay, tuyo na po yan mga kareal, kaya nag-shut off siya. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana'y nakatulong po ito. Naway pagpalain po tayo ng buong may kapal.